Magandang umaga sa iyo, Senator Risa. Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Sabi niyo kasi gising Pilipinas eh. Kaya, Pilipino ako. Gising ako. Nasanay kami na palagi kaming dulo pag-request kay Senator Risa. Pero wala pong pasok yung mga taga-gobyerno, Ma'am Risa. Well, iba lang po yung commission on appointments ng Kongreso kasi constitutionally, obligado kami mag-organizational meeting not later than this week. Kaya Ganun. mamaya po, yun lang naman. Kaya mamaya kaming galing sa Senate contingent at yung galing sa House naman na counterparts namin, at least manunumpa na po kami bilang miyembro ng committee. So panunumpa lang naman po. Wala pa po tayong isasalang, wala pang igigrill. Wala pa namang isasalang. Organizational meeting pa lang. Okay. At least pasalamat tayo na may representante po ng minorya, no po. By law naman, talagang may minority. Ilan po kayo sa minorya? Sorry? Galing Ilan? sa Senate? Oo, bali, 1 dosena kami. So, siyam mula sa majority, 3 po kami mula sa minority ng Senado. Ng Senado. Tapos sa House, ganun din yun. Siyam din, tapos 3 din yung minority. Kailangan naming makita mamaya kung ilan ba sila. Last Congress kasi 2 yung galing sa House minority. Ganun pa. So, paiba-iba pala yun, ano? Good luck po sa trabaho po ninyo at sa off-taking. Salamat. Kaya kami napatawag tungkol sa kaso dito ng Chinese. Kasi hindi ko rin maintindihan ano nangyari dito na akala ko siya, para siyang naturalized Chinese, naturalized Filipino na dating Chinese, yung Joseph C. Pero ngayon, hinold siya ng Bureau of Customs. Ano bang kaso nito? Talagang Chinese ba siya, Senator? O naturalized Filipino siya? Well, yun yung naging gaduda-duda. At kaya kami nabahala kasi parang ang Alice Guo Part 2, no? Di umano Alice Guo Part 2 na si Joseph C. Lumalabas na posibleng seryosong usapin ito sa pambansang seguridad. So, at kailangan silipin agad, Alvin. Kaya nung natuklasan at na-confirm namin na nakapasok pala si Joseph C. sa Philippine Coast Guard Auxiliary, nilabas namin agad sa media para maagapan at maaksyonan. Lalo na kung may mga natitirang miyembro sa roster nila ng PCG Auxiliary na questionable rin ang nationality. Pero yung grupo po niya, I suppose umabot na rin sa yung opisina ninyo, Senator, yung asosasyon niya, yung Philippine Nickel Industry Association na yan, naglabas ng statement, sabi niya, i-release nyo yan, Pilipino yan eh. Chairman pala ng isang Filipino company. Oo, at hindi rin kaila na malaking business person itong si Joseph C. Gaya nga ng nabanggit mo, Alvin, ay nilabas na rin nila sa statement nila. Well, chair siya ng isang mining company na nagkaroon naman ng malaking partnership sa isa pang Chinese company nung panahon ni Duterte. No? At kasama sa napag-usapan nila yung mining operation sa Palawan na alam naman natin, yung Palawan ay strategic location sa ating mga efforts para ipagtanggol ang West Philippine Sea. So kung ano man ang totoong agenda niya, iimbestigahan natin yan sa Senado. Kasi Alvin, ang masasabi ko lang, kanina na pag-uusapan natin, gising Pilipinas kayo, at ako'y nagising dahil Pilipino ako. Ang masasabi ko talaga, being a Filipino is not for sale. Kaya dapat, ilang teritoryo ang ating binabantayan. Bantayan din natin yung ating mga institusyon, proseso, at kahit yung mga simpleng papeles. Dahil ano man ang sabihin nila, walang kapalit ang pagiging Pilipino. Tama. Pero teka muna, hindi ba yung pagpapalit ng citizenship? Senator, yan dumadaan sa Senado. I remember you had an issue before. Pero hindi ito yung pinag-uusapan natin, hindi si yun, di ba? Hindi. Yung inopose mo. Tapos, ano pangalan nun? Lee Duan-Wang. Lee Duan-Wang, iba pa yun. Ito ba dumaan sa Senado ang pagpapalit di umano ng kanyang citizenship? Hindi po. Hindi katulad nung kay Lee Duan-Wang na kalaunan binito din naman ni Presidente citizenship. Itong si Joseph C. kiniklaim niya na dumaan siya sa mga mas administrative na proseso para maging Pilipino daw. Pero yung fingerprints niya, Alvin,
nag-match sa isang Oo. Chino na may long-term visa at saka alien certificate of registration. Sabi ko nga, kapag nalusutan yung papeles at institusyon, nalusutan din yung soberanya natin. Saka kung patuloy pa rin ito na nangyayari, ibig sabihin, ang dami pa rin butas sa pagproseso ng mga dokumento para sa pagka-Pilipino. Dapat mapangalanan at makasuhan yung mga fixers, kasama na yung mga kasabwat sa loob. Hindi ba parang, at saka ang coincidence sa Senator, nangyari ito sa panahon ng dating administrasyon. So kung may dalawa ng example, o kahit tatlo na, ipagpalagay natin pati yung nag-apply ng citizenship dyan sa dumaan sa Senado, di tatlo na po yun, siguro yung tatlo hindi naman coincidence, pwede talaga, pwede kang mag-deduce na marami pang ganyang nangyari nung nakaraang administrasyon, hindi ho ba? Posible yan, Alvin, at ni-raise namin yung ganyang concern sa kaso ni Lee Duan Wang, sa kaso din nung inimbestigahan namin nung panahon ng POGO investigations na si Guo Huaping na nagngalang Alice Guo noon. So, kailangan yung proseso ng apply para sa Filipino citizenship ay above board, di ba? Na dapat mga totoong mga at legit na dokumento ang gagamitin at nagsasama sila ng totoo at kumikilos, no? Kumikilos ng marangal ayon sa dapat na pagkakakilanlan nila, lalo na kung sila ay sumasali pa sa mga importanteng organisasyon dito sa ating bansa, tulad ng PCG Auxiliary, na yan mismo binuo para suportahan ang mga operations ng ating Philippine Coast Guard. Mini-mirror pa nga ng PCG Auxiliary yung struktura ng Philippine Coast Guard. At alam natin, Alvin, sa panahon ngayon, kung gaano kahalagang institusyon ang Philippine Coast Guard and therefore, kung gaano kahalagang organisasyon din ang PCG Auxiliary, lalo na sa ating karagatan nga sa West Philippine Sea. Opo, so before we leave this issue, ano ang position mo, Senator Risa? Hayaan na muna natin na detained yung mamang yan, si Joseph C. dyan sa immigration, and then you're going to conduct an investigation in the Senate? Hindi naman namin panghihimasukan yung pagtrabaho ng Bureau of Immigrations. Na-detain nga nila siya for allegedly misrepresenting himself as a Filipino. Una nang nadatna ng BI na yung hawak niya, peking papeles, no? Peking identidad, peking passport pati. So, it's really in the hands, literally and figuratively, ng BI kung patuloy ba siyang i-detain. Basta, dito naman sa Senado, ni-raise ko na yung attention na dapat investigahan namin yan dahil sa posibleng implikasyon din sa national security. Naging miyembro nga kasi siya at hindi lang ordinaryong miyembro. By the way, Alvin, no, ng PCG Auxiliary, na-appoint siya with the honorary rank of Auxiliary Commodore. Commodore siya. One-star, one-star general ang equivalent niyan. Mataas na ranggo yan. Yung ibang Pilipino, hirap makapasok sa Philippine Coast Guard kahit sa PCG Auxiliary. Tapos ito namang si Joseph T. may ranggo agad. No? So, yun yung amin. Ang hindi ko maintindihan, Senator, kung gagalit ata yung aso mo, nagugutom. Sorry. Hindi pa nagbe-breakfast. Aspin siya Aspin. Pinoy. Oh. Gusto niya ng mga totoong Pinoy. Hindi ko kako magets kung siya ay naturalized citizen, ba't niya kailangan gumamit ng peking dokumento? Na-naturalized ka na nga hindi ba? Bakit peke ang dokumentong gamit niya? At siyasatin natin kung totoo ba o hindi yung mga deklarasyon sa mga papeles na iyon, di ba? At siyasatin natin kung yung mga papeles na iyon ay tulad ng nadatna ng Bureau of Immigration, talagang peke pala. Or kung totoo mang mga dokumento, nakuha ba sa regular at tamang proseso or sa irregular na naman at maling proseso. So, marami-rami yung kailangan nating tiyakin at pinaka-urgent tingin ko sa ngayon ay kung may national security threat ba itong sitwasyon. Okay. Dahil kung, di ba, kung mapag-alaman natin na peking Pilipino siya, anong ginagawa ng isang hindi Pilipino, hindi tunay na Pilipino
sa isang importanteng organisasyon tulad ng PCG Auxiliary na sumusuporta, no? Sumusuporta sa operasyon ng Philippine Coast Guard. Nakita natin na makailan lang kung ganong kahalagang incident ng isang maliit na Philippine Coast Guard vessel ay nakatakas sa paghabol ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy na vessels at nakaiwas sa nangyaring banggaan nung dalawang malalaking vessel na yon dahil yung maliit nating Philippine Coast Guard vessel ay mas mabilis at mas mahusay sa navigation. Siya yung hinahabol pero nakaiwas siya at tuloy nagbanggaan yung dalawang malalaking Chinese vessels. Opo. Kagaya ng ibang bisita namin, Senador, sinasamantala na namin, Senator, kasi meron pa tayong mga 8 minutes left. Ano po? Ano ang stance nyo po doon sa request ng Estados Unidos na i-extradite na yang si Pastor Apollo Kibuloy? Because, siyempre, alam pa ng tao, nag-imbestiga ka rin, humarap yan sa komite mo, hindi ho ba? Dapat ba siyang i-extradite o no? Hayaan nyo munang mag-decide yung Philippine Court sa kaso niyan. Well, tingin ko, Alvin, at nasabi na rin, ay may grounds para kung gusto ng Philippine government, pagbigyan, no? Yung pagbigyan yung hiling ng gobyerno ng ibang bansa na ma-extradite siya doon at humarap din sa proseso doon para din sa hustisya sa mga nabiktima niya doon. At pwedeng either tapusin muna yung proseso dito sa ating mga korte at kung masentensyahan siya, mag-serve siya ng sentence dito o pagbigyan muna dun sa isang bansa. Wala namang kasing nagpipigil na once magkaroon ng ruling yung kanilang korte doon at kung makonvict man siya, kung sasabihin nilang masesentensyahan din nila siya doon, wala namang nagpipigil na after that, pauwiin muna siya rito at tapusin muna yung proseso dito o dito muna siya mag-serve ng sentence kung siya ay mahahatulan na guilty. So sa ganyang paraan, kung sakali, Alvin, at depende sa magiging desisyon ng executive dito, ay itataguyod pa rin yung ating mga proseso dito sa Pilipinas at mabibigyan din ng pagkakataon yung mga nabiktima niya dun sa Estados Unidos na makakuha din ng hustisya. So you don't mind kung hindi naman bawal na i-extradite siya, wala namang balakid, o hindi i-extradite nyo siya tapos kung kailangan ibalik siya dito, na dito siya mag-serve, pwede rin ganun? Pwedeng ganun at may basihan din sa batas natin yun. Okay, kasi siyempre umalma yung kampo niya na para kahit ang DOJ nagsabi, di ba, kaya hindi daw pwedeng ma-extradite, kailangan matapos daw muna yung kaso rito sa Pilipinas bago pag-usapan yung extradition. At naalala ko rin, Alvin, na sa isa sa mga unang hearing namin noon, Senate Committee on Women, dito sa kaso ni Apollo Kibuloy at yung KOJC, naitanong ko na rin yan sa resource person noon ng DOJ, anong mangyayari kung ganyan yung sitwasyon. Nasabi na rin nila noon na may at least dalawang options sila. No? Natapusin muna dito or pagbigyan muna yung sa isang bansa and then patapusin yung proseso dito. So, then, and now, nasa desisyon ng DOJ yan. Nasa desisyon ng executive ng gobyerno. Okay, sige, isa pa. Yung issue, mainit yung issue ng flood control projects. Ano po? Pero yung may isang grupo kahapon na nag-presscon, na ang sabi nila, dapat hindi taga-gobyerno ang mag-imbestiga, dapat third party o dapat independent body. Ano sa palagay niyo, Senator Risa? Well, nasabi na rin earlier yan ni Senate Minority Leader Tito Soto na para makumpleto yung prosesong ito na matawag nito, hindi mahiwagaan. Malinawan tayo sa hiwagang ito ng mga flood control projects. Na tulad ng ibinunyag ni Senator Ping, ay marami dyan ay napakahinang quality, no? O kaya ay overpriced, o kaya ay totally ghost project. Yeah. Sinabi ni Mayno Tito Soto na dapat merong ding independent third party na mag-iimbestiga dyan. So, wala namang pumipigil na ang Senado ay magpatuloy sa aming pag-imbestiga at nasimula na rin ni Senator Ping at wala rin pumipigil na magawa yung rekomendasyon
ni Maino Tito Soto na para makumpleto at talagang maniwala ng lubos ang publiko na disinterested yung mga findings at recommendations na mayroon ngang third party na mag-imbestiga. At nangyayari naman yan maraming beses, Alvin, na iba't ibang institusyon sa loob ng gobyerno at organisasyon din sa labas, maaring parallel, ay nagtutulungan in effect, no, para magkaroon ng maisiwalat yung katotohanan, lalo na sa ganitong kalaking at mukhang matagal nang nangyayaring mga flood control na hindi naman nakokontrol ang flood. Correct. No? Naranasan natin yun at wag naman sanang maranasan ulit ngayon sa forecasted na heavy rain. Correct. Gastos tayo ng gastos. Wala naman na patutungon. May baha pa rin. By the way, ma'am, At kasali ang ka ba doon? gumagastos ay ang mamamayan, no? Correct. Sa push natin. Kasali ka ba doon, ma'am, sa imbis? Parang hindi kita nakita nung last time na nagtatanong doon sa hearing. Kasali ka ba sa committee, ma'am? Kasali ba ako o hindi? Kung hindi man ako miyembro, kailangan ko i-review. Magiging very active ako dyan, Alvin. Hindi, Blue Ribbon yun, ma'am. Blue Ribbon. Kasali ka ba sa Blue Ribbon? Kasali ako. Kasali ako sa Blue Ribbon. Oo nga pala, Blue Ribbon. Blue Ribbon, at saka nakapila na akong mag-interpellate kay Senping Yeah, na kanilang continuing na privilege speech. And malamang sa hindi, yung privilege speech nila ay marirefer din sa Blue Ribbon Committee kung saan tama. Gising Pilipinas, gising Risa. Miyembro po ako sa Blue Ribbon at aktibo pong lalahok dyan. Nasanay lang yung mga kababayan natin na kapag may ganyang investigasyon, katiwalian, injustice, para sa mga kababaihan, kabataan, ang Risa Ontiveros nandyan. Hindi mawawala. Kaya nung sa Senate Blue Ribbon, parang mga barako ang narinig kong nagsasalita eh. Siyempre, may kinatawan dapat may Ontiveros dapat dun. Naalala ko na, Alvin, sumabay kasi dyan sa Blue Ribbon hearing na iyon, yung hearing ng Committee on Electoral Reform na hiniling sa akin ni Chair Senator Ping nung parehong oras na yon na ako muna ang mag-chair nun. Kasi sabay-sabay pala. Sabay-sabay alam naman yan, Alvin. And nagkataon na yung agenda dun sa Committee on Electoral Reforms ay medyo overlap dun sa tinatalakay sa Blue Ribbon. Ito po yung political dynasties. Kasi napag-alaman nga namin na sa mga area na nagkaroon o nagkakaroon ng mga misteryosong flood control projects. Marami doon, Alvin, ay mga area na political dynasty. Naku, sinabi mo pa. Ang namamahala. Yun. Sige. Pero dadaling ko rin yan. Yung overlapping issue na yan sa Blue Ribbon. And speaking of political dynasty, mukhang yung mga kabaro mo dyan, mukhang hirap na hirap ngayon. Ang iba nangako pa nga nung eleksyon na pag nahalal sila, gagawa sila ng panukalang para mabuwag ng political dynasty. Okay. May chance ba yan in this 20th Congress? O wala na namang chance? Laging may chance, Alvin. And in fact, doon nga sa Senate Committee on Electoral Reforms ni Chair Ping, sinimulan na namin talakayin yung hindi kukulang sa 3 panukala para sa wakas sundin ang utos ng konstitusyon na magsabatas ng anti-political dynasty law. At ito po yung mga panukala ni na Senator Ping mismo kasama si Senator Erwin. So silang dalawa sa isang bill. May isa pang bill si Senator Kiko at may pangatlong bill na si Senator Robin. So sinisimulan na po namin talakayin ang mga iyon. At ang gaganda, no, napaka malaman ng mga inputs ni na COMELEC Chair Garcia, si dating Constitutional Commissioner at dating COMELEC Chair din Christian Monsod, opo, at iba pa. Pati po yung ating mga civil society organizations, no, tulad ng PPCRV, Lente, NAMFREL. So realistically speaking, may chance naman? O puro tayo diskusyon tapos ang dulo, wala ng oras? Well, ang realism ay laging may kasamang pag-asa yan. At lalo na din, kasama ng pag-asang yan, may kasamang intensyon at determinasyon. So, palagay ko pag minap natin yung balance of forces sa Senado, dumadami, no, yung mga susuporta sa pagsasabatas ng anti-political dynasty law. Okay. At para na rin
mabawasan yung mga tulad ng mga misteryosong flood control projects na yan. Opo. 2 minutes tayo. May last. Siyempre, hindi natin palulusutin kasi para sa mga seniors ito eh. Meron kayong final, Yes. ma'am, 1.5 para sa lahat ng ano ba ito? Social pension on top of the current one? Ito po yung panukala kung maging bagong halaga, no, mas mataas na halaga at universal social pension. So ibig sabihin basta once umantong sa edad na 60, may universal social pension para sa senior citizens. Whether indigent siya o middle class o kahit pa mayaman, dahil universal, may senior citizen social pension siya. At kahit pa mayroon na siyang pensyon mula sa SSS o GSIS o PVAL, may universal social pension din siya bilang senior citizen. At Ay, yan maganda din, yan. sinimulan na naming talakayin, no, sa Committee on Social Justice ni Chair Erwin. Ay, maganda yan. So, ibig sabihin ito lahat. Kasi yung iba nagre-reklamo, pag may pensyon ka, wala ka kasing, di ba ngayon, 500 ba yan, ma'am? No. Naitaas na rin po namin sa 1,000. 1,000. Pero paano kala ko kung itaas pa muli sa 1,500 para naman masubukang humabol, di ba, sa inflation, sa taas ng presyo ng standard of living sa ngayon. Kulang pa nga yung 1,500 na yan eh. Pero konting dagdag para sa mga personal na pangangailangan ng ating mga citizen. Pero ito, ang kaibahan po nito, lahat na wala itong discrimination. Kay ikaw nakatira sa Forbes Park, basta ikay senior citizen hanggang sa informal settlers, 1,500. Pag nag-senior ka, may 1,500 ka every month. Correct. Maganda at kahit yun. meron ka ng pension sa SSS or GSIS, na importante din may imbestigahan namin dyan sa investments ng GSIS, dapat may pa rin, pension bilang senior citizen dahil iba pa yung kinakaltas sa sweldo natin, di ba? Na 15 at 30, yun ay kontribusyon natin habang tayo nagtatrabaho sa labas ng bahay. Ihiwalay pa, iba pa yung sa senior citizen. At kung PVAL pensioner ka, veterano ka nagsilbi ka sa ating bayan, dapat may pension ka sa PVAL, meron ka rin pension bilang senior citizen. Ay, sana nga po magkatotoo. May counterpart na ba yun sa House? Yan ang i-check ko kung ano na ang parliamentary status sa House. Kasi syempre, essential may counterpart sa dalawang House para kalaunan maging batas. Naku, matutuwa sa iyo yung mga senior citizen, Senator Risa. Sana nga po, please continue to push for that 1,500. Malaking bagay po yan. Opo. Thank you. Maraming salamat, Senator. Mabuhay ka. Maraming salamat.